The Boss Husband. Credit to the author. 1374-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Hindi agad sumang-ayon si Justin kay Jinky dahil nangangailangan ito ng maingat na pagsasaalang-alang, kaya sinabi niya kay Jinky na magpahinga ng ilang araw bago ito muling pag-usapan. Ang matandang Lee at ang kanyang asawa ay umiyak sa tuwa nang makita nilang ligtas na nakabalik ang kanilang anak. It was an uncomfortable New Year pero buti na lang at walang major incident at very reliable ang manugang nila. Si Justin ay pinag-isipang bumili ng isa pang Mercedes-Benz ML350 para kay Jinky. Kahit na ang presyo ay medyo mas mura kaysa sa nauna, ang susi ay praktikal din ito para sa matandang mag-asawa. Si matandang Lee at ang kanyang asawa ay labis na masigasig at inanyayahan siyang manatili para sa hapunan, ngunit magalang na tumanggi si Justin. Hinihintay pa rin siya ni Talia na bumalik. Dapat laging may nauuna para hindi masaktan ang masipag na babae. Pagkatapos magmaneho pabalik sa Paradise Villas, si Justin ay hindi dumiretso sa bahay ni Talia, ngunit naglakad patungo sa kanyang orihinal na tahanan, hinahanap ang presensya ni Marian. Alam ni Justin na sa yugtong ito, imposibleng tawagan siya, mas mabuting kumatok sa pinto para hanapin siya. Nanlumo rin si Yuna dahil sa affairs ng mag-asawa. Nangangatuwiran ito na ang kanyang sariling anak na si Jinsel ay makikinabang lamang kung talagang nakipagdiborsyo si Justin dahil isa na siya sa kanyang mga babae. Ngunit, pagkatapos ng lahat, pinanood ni Yuna si Marian na lumaki, at halos itinuring niya itong sarili niyang anak, at hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Si Yuna, na abala sa kusina, ay nakita si Justin na papasok at nagulat sa una, ngunit nagsimulang maiyak pagkatapos. Malungkot siyang lumapit at nagtanong, "Young master, kumusta na kayo ng dalaga?" Nabalitaan ko mula sa kanya na si Leia ay ipinanganak sa ibang babae noong nakaraan. Totoo ba ito? Hindi inaasahan ni Justin na sinabi ni Marian ang lahat kay Yuna, kaya natural na hindi niya ito itatanggi. Oo. Paumanhin sa pag-aalala mo, wala ba si Marian sa bahay? Umalis siya ng madaling araw. Sinabi niya na gusto niyang mag-inspeksyon ng ilang kapirasong lupa, at dinala ang ilang pangunahing shareholder mula sa kumpanya patungo sa ibang mga probinsya para inspeksyon, na walang ideya kung kailan siya babalik. Pagdaing ni Yuna, halatang nagtatago siya sa mga tao. Hindi inaasahan ni Justin na kikilos ang babae sa ganoong paraan at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong makita siya. Kahit na mahahanap niya ito kung gugustuhin niya, masama kung sapilitin siyang kaladkarin ng ganito. Hindi niya naisip na kailangan niyang humingi ng tawad sa kanya sa mahinang boses sa publiko, maliban na lang kung talagang nagwawala na siya. Ang pagpapalayaw at pag-asa sa isang babae ng pribado ay hindi nagpapahiwatig na talagang natatakot siya sa kanya. Hindi ang dignidad ng sarili ang nasa balikat niya, 10,000 tao rin ang sumunod at tumitingin sa kanya, kailangan niya maging responsable sa paniniwala ng mga taong iyon. Young master, bakit hindi mo siya hanapin at humingi ng tawad? Mahal na mahal niya siguro si Leia at hindi ito dapat maging dahilan ng paghihiwalay. Hindi ka naman madaling masira ang kasal ngayon, di ba? Hinikayat ni Yuna. Umiling si Justin at sinabing, hindi ito sanhi ng isa o dalawang bagay. Ito ay isang tanong ng saloobin at prinsipyo. Kung ito ay hindi katanggap-tanggap, ang lahat ay walang kabuluhan. Nalungkot si Yuna at hindi alam ang sasabihin. Napangiti si Justin na nag-aatubili at nagtanong, "Yuna, kakainin mo ba ang lahat ng iyan? O pupunta ba si Jinsel ngayong gabi?" Sa pagsasalita tungkol sa kanyang anak, si Yuna ay nagpakita ng bahagyang ngiti. Oo, kahit na ang batang ito ay nahirapan noon, siya ay may mabait na puso at likas na anak. Hanggat hindi siya abala sa kolehiyo, pupunta siya upang samahan ako. Kung gayon, bakit hindi mo dalhin ang mga pinggan sa bahay ni Talia at hayaan mo ring sumama si Jinsel sa iyo? Ang tagal ko na siyang hindi nakikita, at may sasabihin ako sa kanya ng detalyado. Tinansya ni Justin na si Jane ay nasa Stonegate bukas, hindi pa rin alam ni Jinsel ang kanyang sitwasyon kaya kailangan niyang ipaalam ito ng maaga. Naisip ni Yuna na gusto ni Justin na mahalin si Jinsel matapos marinig ang kanyang mga salita, hindi niya maiwasang makaramdam ng contradiction. Ang masayang bahagi ay naisip pa rin ni Justin ang kanyang anak na babae sa sitwasyong ito nang walang anumang pag-aalala.
Ang kinaiinisan niya ay ang lalaking ito ay masyadong mapagmahal, at kaya pa niyang mag-alaga ng ibang babae. Sa gabi, Starling City ng Hu Province. Sa gilid ng tagpuan ng mga ilog, sa isang bundok na kagubatan na napapalibutan ng mga ilog at sapa, isang marilag na bilya sa bundok na may kasaysayan ng higit sa 100 taon ang itinayo. Ang mga daan na sementadong may bluestone slab ay dahan-daang umakyat mula sa ibaba ng bundok. Ang Republic of Zenica style na mga bungalow na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 30 ektarya ay sinindihan ng mga ilaw sa lahat ng dako sa isang maligaya na kapaligiran. Ngunit kahit sa ganoong sandali, maraming lalaking nakaitim sa bawat gilid ng kalsada, nagpapatrolya sa paligid, ang matambok na bewang ay nagpapahiwatig na lahat sila ay may dalang baril. Sa labas ng pinakamataas na 5 palapag na gusali, ang maluwag na paradahan ay napuno ng lahat ng uri ng world-class luxury cars, marami sa mga ito ay may mga plaka ng militar at ahensya, talagang nakasisilaw. Sa gitnang sala ng gusaling ito, ang mga ilaw ng kristal na chandelier ay kumikinang ng maliwanag, at ang hangin ay napuno ng halimuyak ng alak. Ang mga tao ay nakikihalubilo sa isa't isa, isang malaking bilang ng mga lalaki at babae na may magandang pananamit, nagiinuman at nag-uusap, tumatawa ng paimbabaw o walang pigil sa masayang pagtitipon na ito sa Spring Festival. Kabilang sa kanila, si Leona, isang magandang babae na may mahabang buhok sa isang maapoy na pulang bilog na leeg na low-cut na damit, ay kamukhang kamukha ng isang mapanuksong bulaklak sa iba pang mga babae. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking hawak ni Leona, na nakatingin sa edad na 40 o 50, ay matangkad at maamo, at may kagandahan ng isang nasa katanghaliang gulang na mature na lalaki. Iyon ay ang kanyang asawang si Quinten. Hawak ang isang baso ng red wine, nag-toast si Quinten ng isang kalbong lalaki na nakasot na may malaking tiyan. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig at sinabing, "Brother Leo, matagal na kitang nakita. Nabalitaan ko na medyo mainit ang Tibetan handicraft manufacturer sa ilalim ng iyong plato noong ikalawang kalahati ng taon sa Central Asia at North America, sa palagay ko ay malaki ang kinita mo ha." Tumawa ang negosyanteng may apelyidong Brown at sinabing, "O Direktor Meng, huwag kang magbiro sa akin. Salamat sa katwiran ng pamilya Meng, nakakuha ako ng upuan sa CPPCC kung hindi man ay hindi na ako makakapaglakbay sa ibang bansa." Tingnan mo, sa sandaling nag-post ng imbitasyon si Old Mr. Meng, lumipad ako pabalik mula New York sa lalong madaling panahon para makasali ako sa Southern Zenica Gang. Si Brother Brown ay isang entrepreneur na gumawa ng mga natatanging kontribusyon sa pag-unlad ng Northwest. Lagi naming sinusuportahan ang isang gumagawang tulad mo, nakangiting sabi ni Quinten. Oh boy. Hey, by the way, I heard that Director Meng will be on the Jones Provincial Standing Committee team this year. Aling posisyon ang kukunin niya? By then, ako ang unang bumati sa iyo, tanong ni Boss Brown na may malalim na ngiti. Tahimik na sinabi ni Quinten, hindi pa ito napagpasyahan. Napakabigat ng mga responsibilidad ng matanda, at nagsisimula na akong mawala ng lakas. Masyadong mapagpakumbaba si Direk Meng. Ang pinuno ng gang na si Meng ay malayo ang pananaw, ang iyong kapatid na lalaki ngayon ang kailangang-kailangan na pangalawang pinuno ng Southern Zenica Gang at malapit ka nang umakyat sa hanay ng mga ministro sa murang edad. Hindi aabot ng maraming taon bago kita makita sa Central City. Nakangiting sabi ni Boss Brown. Isang bakas ng hindi matukoy na pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Quinten, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya at nakipag-usap kay Boss Brown tungkol sa iba pang mga bagay. Si Leona, na nakikinig sa mga salitang ito, ay patuloy na nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay mapurol at naiinip. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay kasama ng mga dekadenteng lalaking ito mula sa murang edad ay mauunawaan niya bilang isang babae kung gaano kapangit at karumihan ang mga transaksyon sa likod ng mga kaakit-akit na ito. Sa oras na ito, narinig niya ang kanyang mobile phone na nagre-ring sa bag ng hapunan. Ngumiti siya kay Boss Leo, tumango kay Quinten, at pumunta sa sulok para kunin ang telepono. Hindi na siya nag-abalang tingnan kung kanino galing ang tawag, kahit na maling hit iyon, at least hindi na niya kailangang pakinggan ng paulit-ulit ang mga nakakabigay puri na salita. Matapos tingnan ang telepono, nalaman niyang galing ito kay Stonegate. Bahagya siyang kumunat ang noo at kinuha iyon. Sa kabilang dulo ng telepono, si Seubal ang matagal nang sumakit ang ulo bago niya napagpasyahan na laruin ang laro, na ito. MS Leona, ako si Seubal, ang Deputy Chief ng Shicheng District Police Station sa Stonegate. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Miss Lee. Mahinahong ngumisi si Leona nang marinig niya ito, Deputy Chief.
Hindi ba't si Chief Benjo Lane ang kumokontak sa akin? Ang asong iyon ha? Siya ba ay naging may kapansanan sa labor center? Si Director Lane ay may sakit at ako ang kasalukuyang namumuno sa bagay na ito, hindi binanggit ni Seubal na si Benjo Lane ay natakot na tumawag, MS Zhang, sana ay maging handa ka sa pag-iisip para dito. Marahil ay dapat mong iulat ito sa iyong asawa, si Director Meng, o kahit sa ibang mga tao sa pamilya Meng. Lubhang walang katotohanan si Leona, anong biro, bakit kailangan kong ipaalam sa pamilya Meng na malapit na akong pigain ang isang mabahong surot? Natutokso ka bang mawalan ng trabaho bilang Deputy Chief? Hindi maganda ang mukha ni Seubal sa kabilang panig ng telepono ngunit mahinahon pa rin niyang sinabi, MS Zhang, si Miss Jinky ay kinuha ng kanyang kasintahan, at ang kanyang kasintahan, si Mr. Justin, ay... Sa madaling sabi ni Seubal tungkol sa pinagmulan at relasyon ni Justin kay Jinky. Ano? Ang asong iyon, ang babae ba ng baliw na lalaking iyon ng pamilya Gibson? Kahit na walang pakialam si Leona sa mga mahahalagang gawain ng pamilya at ng bansa, kilala pa rin niya ang pangunahing tauhan ng pamilya Liang. Sa sulok ng Assembly Hall, namutla din ang mukha ni Leona, tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, at nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa mobile phone. 1375. Bagamat siya ay laganap at mabisyo, mayroon pa rin siyang kamalayan na malaman kung ano ang hindi dapat pakialaman, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang hindi niya inaasahan na ang maliit na karakter na ito ay ang babae ni Young Master Gibson ng Central City. Sa katunayan, kung ipinahayag niya kay Erwin kung ano ang gusto niyang gawin kay Jinky ng maaga, tiyak na pipigilan siya ni Erwin, na nakakaalam ng background ni Justin, ngunit nakakalungkot na siya ay masyadong itinatago. Pagkatapos magsumikap na kumalma, bumulong si Leona, dahil inalis ni Justin si Jinky, nangangahulugan ito na walang mali sa asong iyon, dapat na matapos ang bagay na ito. Si Seubal ay ngumiti ng pribado, ang babaeng ito ay hindi ganoon katanga ha, alam niya ang kabigatan ng bagay na ito. MS Zhang, walang balak si Mr. Gibson na hayaan na lang ito. Sabi niya. Maliban na lang kung dadalhin mo si Deputy Chief Meng sa kanyang bahay at bigyan ng kowtow apology si Miss Lee, he shall. Ang mga mata ni Leona ay puno ng apoy nang marinig niya ito at sinabi niya, ano ang gagawin niya? Gagawin niyang apoy ang pamilya Meng. Nagulat si Leona noong una, ngunit hindi niya mapigil ang matawa pagkatapos. Nako! Nawala ba siya sa isip o ano? Nasabi mo ba sa kanya ang background ng pamilya namin ni Meng at ng Southern Zeneca Gang? Naramdaman ni Leona na si Justin ay isang tanga sa ngayon. Sa katunayan, inisip din ni Seubal na si Justin ay nagmamayabang, literal na parang naglalabas siya ng mga salita mula sa kanyang bibig nang hindi nag-iisip. Anyways, same time pa rin niyang sinabi ko na sa kanya, pero pinipilit ni Mr. Gibson na sabihin ito para masabi ko lang ang totoo. MS Zhang, sa tingin ko ay masyado lang siyang galit, bakit hindi mo na lang ayusin ito sa mabuting paraan? Pangungunahan ko muna ang usapan para kausapin si Mr. Gibson at kayong dalawa ay magkikita para magkasundo kapag pareho kayong kalmado. Sa tingin mo posible ba? Gayunpaman, hindi naman ako natatakot sa kanya. Maghintay hanggang sabihin sa kanya ng mga elder sa kanyang pamilya kung anong klaseng pamilya ang sinabi niyang susunugin niya, natural na hindi siya maglalakas loob, pagmamalaki ni Leona, ito na ang bagong taon ng Zen Icon, bibigyan ko siya ng ilang pulang sobre sa pinakamaraming. It's just the Liang Sheng family of Central City, at ang pamilyang Liang ay hindi pupunta sa Central City, Shane Liang lang. Magpapalaya sa kanya ang aming pamilya Meng ay sumusunod sa batas at gumagastos ng maraming pera para sa bansa bawat taon. Alam din ni Seubal na ang pamilya Liang ay hindi maikukumpara sa pamilya Meng. Kung tutuusin, iba ang katangian at komposisyon ng mga tauhan. Pero ngayon, gusto lang niyang pigilan ang mga sigalot na pumutok hanggat maaari, at least bago mag-utos ang upper management. Napakalinaw din ng mga salita ni Leona. Kung handa si Justin na tanggapin ang regalo, magpapadala siya ng isang tao at magbibigay ng malaking halaga. Kung hindi niya ito tatanggapin, hindi rin siya natatakot, hindi siya naniniwala na hahawakan siya nito. Hindi siya tanga dahil alam niyang kung uulitin niya ang sinabi ni Justin, kahit nasisihin siya ng mga matatanda, poprotektahan pa rin nila siya alang-alang sa dignidad ng pamilya. Siyempre, hindi siya sapat na matalino upang malaman ang tungkol sa kumpletong background ni Justin, naisip lang niya ito ng subjective. Nang matapos ni Seubal ang tawag, nag-alinlangan siya kung dapat niyang ipaliwanag kay Justin at sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang personal na mobile phone.
Nakita ni Seubal na iyon ang tawag ni Duncan. Maingat niyang kinumpirma na walang tao sa labas ng opisina bago ito kinuha. Deputy Minister, mayroon bang mga bagong utos na ibinigay? Ilang beses na nagkunwaring umubo si Duncan bago sinabi ng ating matanda na hindi mo dapat paboran ang anumang partido, ngunit huwag mo ring saktan ang sinuman sa kanila. Kung may mangyari, hindi mo kailangang manatili sa likod ng mga anino, pakilusan lamang ang lokal na armadong pulis at mga espesyal na tauhan upang protektahan ang pag-aari ng mga tao at personal na kaligtasan sa unang pagkakataon, huwag gumawa ng anumang malaking gulo. Ito. Natulala si Seubal sa kanyang utak at nagtanong, ibig bang sabihin ay hinahawakan natin ang pamilya Meng? Kalokohan. Hiniling ka ng hepe na maghintay at mag-obserba, ano ang ibig mong sabihin sa paghipo sa pamilya Meng? Si Seubal ay malapit nang umiyak. Hindi niya alam kung paano isasagawa ang gayong hindi maliwanag na utos. Ginawa niya iyon. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay sinasaktan ang magkabilang panig ng sabay? Ngunit ang utos ng militar ay kasing bigat ng bundok, kaya kinailangan niyang sundin ito at magalang na sumunod dito. Iyon ay sinabi, inayos ni Seubal ang kanyang mga iniisip bago tawagan si Justin. Sa bahay ni Talia, dumating din sina Yuna at Jinsel. Nabalitaan ni Jinsel na nakabalik na si Leia, kaya talagang bumili siya ng PS3 ng direkta mula sa ibang bansa at dinala ito pabalik para makipaglaro sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan si Leia sa ganitong uri ng game console, pinapanood ang nakasisilaw na larawan, nanlaki ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng labis na interes. Marahil ay dahil sa lahat ng uri ng kaalaman tungkol sa computer, magaling din si Jinsel sa mga laro at agad na nagbahagi ng libangan sa chubby little girl. Napakalakas ng kakayahan ni Leia sa pag-aaral. Hanggat sinabi ito ni Jinsel ng isang beses, maaalala niya agad ito. Hindi nagtagal, nagsimulang maglaro ng labanan ang dalawa, patuloy na nagsisigawan habang naglalaban. Nalaman ni Justin na ang isang taong tulad niya na naglalaro lamang ng mga laro sa computer ay tila medyo wala sa panahon, ngunit wala siyang gaanong interes na matuto mula sa mga babae, ang dignidad ng isang lalaki. Ngunit nang makitang masaya si Jinsel kasama si Leia, gumaan ang loob niya. Noong una, akala niya ay malulungkot at iiyak si Leia dahil sa pag-alis ni Marian, ngunit may isang babaeng tulad ni Jinsel na marunong makipaglaro sa mga bata, tila mas madaling alagaan ang bata. Nasanay na si Yuna na ang kanyang sariling anak na babae ay nalulong sa mga laro at ngumiti nang walang magawa, wala siyang ganoong interes. Gusto niyang tulungan si Talia sa ilang gawain sa kusina, ngunit mabilis siya sa kanyang trabaho, kahit si Mina ay hindi masyadong kasali. Marunong siyang magluto ng mabilis at napakatalino, maging si Yuna ay namangha. Sa usapin ng gawaing bahay, naramdaman niya na si Talia ay talagang isang likas na mabuting asawa at malainang babae. Hindi nakakagulat na si Marian ay nasa ilalim ng pressure na matutong magluto, ngunit maraming bagay ang talagang nakadepende sa talento. Magaling si Marian sa negosyo ngunit hindi gawaing bahay, parati na lang parang may kulang. Sa pagtatapos ng gabi, nakapagluto na si Talia ng isang malaking mesa ng pagkain, hindi banggitin ang halimuyak ay umaapaw, at ito ay ketekam-takam. Ang chubby little girl ay hindi na makapaghintay na maupo, at kumain ng spring roll sa isang kamay. Yang Leia, paano ka tinuruan ng guro ng kindergarten, hindi ka ba marunong maghugas ng kamay bago kumain? Direkta ka bang gumagamit ng kamay pagkatapos hawakan ng game console? Nagkunwari si Jinsel na nagtuturo sa kanya. Bagamat mas natatakot si Leia kay Marian, hindi siya natatakot sa iba pang mga auntie. Masasabi niya, napakalakas ni Leia at hindi ako magkakaroon ng masamang tiyan. Paano masasabi ng isang babae na siya ay malakas? Ngumiti si Jinsel, tumalikod at tinanong si Justin, mahal, gusto mo bang uminom ng isang bagay? Alam kong si Ate Talia ang may tunay na alak na gawa ng napakahusay na Chateau Margaux dito. Bilang isa sa 5 pinakamalaking pagawaan ng alak sa Bordeaux, France, ang alak na ginawa ng Chateau Margaux ay mainit at maislan, elegante at kaaya-aya, na isang bihirang kayamanan. Si Justin ay natural na walang pagtutol, at tumango bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, matagal na siyang hindi umiinom ng high-end wine. Biglang tuwang-tuwa si Jinsel at matagumpay na tumakbo kay Talia, Sister Talia, narinig mo yan. Gusto rin ni Honey na uminom, ilalabas ko ito. Walang magawang ngumiti si Talia, nagkukunwaring nagreklamo kay Justin, matagal nang iniisip ni Jinsel ang kahon ng alak.
Sinabi ko na ito ay isang koleksyon ng Chateau Margaux na ibinalik ng isang kaibigan sa kolehiyo mula sa ibang bansa na may edad na sa loob ng 15 taon. Hindi ko siya hinayaang uminom nito ng basta-basta at ngayon ay sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa iyo bilang isang kondisyon. Hindi napigilan ni Justin na matawa, hindi ba't ang Chateau Margaux lang ng 15 taon? May mas maganda pa dito sa aking kastilyo, at hahayaan kitang maligo sa alak balang araw. Nagliwanag ang mga mata ni Talia. Talagang gusto niyang pumunta sa tahanan ni Justin sa Mediterranean, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras na lumabas dahil sa kanyang abalang schedule. I have your words, honey. Aayusin ko ang trabaho ko balang araw at kailangan mo akong ihatid. Gusto talaga ni Justin na bumalik sa The Forgotten Realm. Marahil ay mas ligtas na pumunta sa ibang bansa dahil hindi niya magagamit ang kanyang cultivation base sa kasalukuyan. At muli, ang mga gawain ni Marian ay hindi pa naasikaso ng maayos, at ayaw pa niyang umalis. Hindi nagtagal, kumuha si Jinsel ng 3 bote ng lumang alak na nagkakahalaga ng 10,000 at lumabas, masayang nagbuhos ng alak sa decanter at inihain ito para sa lahat. Bilang isang babae na dating babaeng scammer sa United States, pinahahalagahan niya ang lahat ng uri ng luxury goods sa mundo kaya natural na mayroon siyang palette para sa masarap na alak. Sa masarap na alak at pagkain, pati na rin ang mga aktibong babae at bata, naramdaman ni Justin na ang hapunan na ito ay mas masaya kaysa sa hapunan sa bisperas ng bagong taon kahapon, na wala din ang kanyang nalulumbay na emosyon sa puntong iyon. Tulad ng pag-inom ni Justin ng 2 higop ng malasang alak, tumawag si Siubal. Kinuha ito ni Justin at tinanong, ano iyon? Dadalhin ba ng baliw na babaeng iyon ang maliit na puting mukha sa pagyuko? Napangiti si Siubal na nahihiya, Mr. Gibson, sinabi ni Ms. Leona na handa siyang bayaran kayo ni Miss Lee ng ilang bilang ng mga regalo, o mga pulang sobra, para humingi ng maswerteng bagong taon. Kung tungkol sa kowtow, hindi ito magagawa ng mga tao mula sa pamilya Meng. 1376. Sa tingin niya ay hindi ako magiging matapang na sunugin ang kanilang lugar, tama ba? Ngumisi at ngumisi si Justin. Kung tatanggi siya ng mahigpit at magdedeklara ng digmaan laban sa kanya, makikita pa rin niya ang mga ito ng maganda. Ngunit, talagang binalak ni Leona na gumamit ng ilang pulang sobra para iwaksi ang sarili. Ito ang nagparamdam sa kanya na para bang ito ay isang mapanghamak na kahihiyan. Since she knew part of his background, she should know that he was not short of money, bakit naman gusto nito ang red envelopes nito? Sa hapagkainan, hindi iniwasan ni Justin ang presensya ng mga babae, tumingin sina Jinsel at Talia nang marinig nila ang salitang burn. Hindi rin sila itinuring ni Justin bilang mga tagalabas at binanggit niya ang lahat ng walang itinatago. Bakit siya maaabala tungkol sa pagsunog ng isang lugar gayong marami na siyang napatay na tao? Awkward na ngumiti si Siubal, I am not sure about this. After all, I am a member of the country and from my perspective, I don't want the two families to be unhappy. Bagamat alam ko rin na hindi ko mapipigilan si Mr. Gibson mismo, umaasa pa rin ako na hindi mo idamay ang mga inosenteng tao. Ang pagsasagawa ng arson ay hindi pa rin nararapat. Okay, I'll hang up now since wala nang iba. Justin didn't mean to consult him anyways. Nang samantalahin ang pagkakataon, nag-aalalang nagtanong si Talia, mahal, may malaking nangyayari ba? Hindi ito itinago ni Justin, at pinag-usapan ang pagtrato kay Jinky. Ang buong kwento ay ikinagalit ng mga babae, kahit na isa siya sa mga pinaghihinalaan nilang karibal sa pag-ibig, isa pa rin siya sa kanila, hindi pa banggitin ang ugali ni Leona ay masyadong makulit. Honey, susunugin mo ba ang Meng residence? Gusto mo bang tulungan kita? Biglang ngumiti ng palihim si Jinsel. Nagulat si Justin, at ngumiti ng mapait, Jinsel, huwag mo akong kulitin, hindi ka makakapag-cultivate, at hindi makakatulong ang pagsunog sa akin. Hindi ko sinabi na gusto kong sunugin ang lugar na kasama mo. Alam mo ba kung saan ang kanilang tambalan? Magagamit ko ang teknolohiya ng pag-hack upang tulungan kang salakayin ang mga database ng iba't ibang partido at hanapin ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Meng. Palaging mayroong pinakasimbolikong lumang bahay sa bawat pamilya nanggang tulad nito, sabi ni Jinsel. Iniisip pa rin ni Justin kung paano makukuha ang impormasyon ng pamilya Meng. Nakalimutan niyang may computer expert sa paligid niya, at tuwang-tuwa siya. Tumingin siya sa mga mata ni Jinsel at naglabas ng kakaibang kislap ng masasamang kaisipan.
Si Yuna ay umubo ng 2 beses at sumimangot, Jincel, dapat mong hikayatin ang young master na huwag sunugin, paano mo siya mas maa-endorso? Mama, hindi tama. Hindi ko siya makukumbansi kahit papaano, syempre susundan ko ang lalaking mahal ko, walang ingat na sabi ni Jincel. Hindi siya natatakot sa kamatayan, gaano man kalakas ang pamilya Meng, bakit niya aalalahanan ang pagiging isang arsonist na kasabwat? Naramdaman ni Justin na ang kanyang mga salita ay napakagana sa kanya. Kung ang bawat babae ay masunurin, siya ay magiging mas nakaka-relax. Pagkatapos ng hapunan, nanood sila ng TV saglit at nilinis ni Yuna ang lugar pagkatapos ay bumalik upang magpahinga. Nangako si Jincel kay Justin na suriin ang impormasyon ng pamilya Meng at sinabing babalik siya mamaya. Maraming pagkain si Leia kaya umakyat siya para maligo at humiga. Kasama niya si Mina, gaman din ang loob ni Justin. Inayos ni Talia ang kwarto ni Roslyn para kay Justin, na naglalaman ng lahat ng uri ng elektronikong kagamitan, kaya hindi na kinailangan ni Jincel na kunin ang kanyang laptop. Sa kalaliman ng gabi, kaunti na lang ang natitira sa Paradise Villas. Sa kwarto kung saan nananatili pa rin ang mahinang halimuyak ni Rose, naupo si Justin sa malaking kama at pinanood ang babae sa harap ng computer na mabilis na nagtap sa keyboard gamit ang kanyang mga daliri, nagtype ng mga tagubilin na hindi niya maintindihan. Unti-unti, may lumitaw, ito ay ang website backend ng pambansang departamento. Malinaw na hindi ito ginagawa ni Jincel ng mas madalas at napakahusay, at hindi nagtagal upang makahanap ng isang detalyadong ulat sa mga ari-arian ng pamilya Meng. Natural na kailangan ng National Security Department na imbestigahan ang pangkalahatang sitwasyon ng pamilya Meng ng madalas, kaya ang direktoryo ng ari-arian ng pamilya Meng ay isa ring pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Mahal, itong pamilyang Meng ay talagang hindi isang ordinaryong pamilya, tingnan mo. Ang buong page na ito ay siksikan, lahat ng ito ay kanilang mga kuta, ang ilan sa mga ito ay medyo kilalang 5-star hotel, resort, at villa, sabi ni Jincel. Sumimangot si Justin at tiningnan ito ng ilang beses, hanapin mo na lang ang ancestral house ng pamilya Meng, nasaan? Saglit itong hinanap ni Jincel, itinuro ang isang compound na tinatawag na Meng Family Shrine, at sinabing, nasa Starling City ito. Bagamat hindi masyadong maunlad ang lumang lungsod, ang mga bahay ay napakasiksik. Ang paligid ay tila isang protektadong lugar ng mga gusali sa Republika ng Zenica na hindi pa naisapubliko sa mga turista. Ito ay nakatago ng malalim, at mahirap mag-apoy ng hindi napapansin. Malaki ang posibilidad na mahuli ka bago pa man lang magsindi ng anumang bagay, itinikom ni Justin ang kanyang mga labi. Napakurap-kurap si Jincel sa pagtataka, paano ito mangyayari? Mahal, kailangan mo lang mag-set up ng non-wingly fire, kahit na gusto nilang patayin ang apoy, hindi nila magagawa, ito ay isang makalangit na apoy. Kapag nasunog ang ancestral house ng pamilya Meng, gamitin ang iyong koi water para mapatay ito, iyon lang. Napakamot si Justin sa kanyang buhok sa dalamhati, Jincel, hiniling ko sa iyo na may sabihin din sa iyo. Ha! Hindi ako makagamit ng anumang kasanayan sa paglilinang ngayon, parang walang magawa si Justin. Nanlaki muna si Jincel sa kanyang mga mata sa pagkagulat, at pagkatapos ay nang makita niyang tila hindi nagbibiro si Justin, nag-aalala siyang nagtanong, ano? Paano nangyari ito? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Justin ang kanyang karanasan at kasalukuyang kalagayan. Bukas ay pupunta si Jane sa Stonegate. Gusto niyang humingi sa iyo ng ilang impormasyon na sa tingin niya ay kapaki-pakinabang. Ayokong malaman ito kaagad ng ibang tao kaya maaari ko lang hilingin sa inyo ni Jane na tulungan akong magkaroon ng solusyon, sabi ni Justin. Naglakad si Jincel papunta kay Justin at umupo, niyakap siya patagilid, at hinalikan ang mukha ng lalaki, huwag kang mag-alala honey, ayon sa iyong pahayag, kailangan mo lang ng mapagpasyang puwersa para masira ang balanse. Tunay na ang chaos ay kombinasyon ng yin at Gibson, ang magulong produkto ng 5 elemento, ang pinaka-espesyal na sinaunang mabangis na hayop. Sa katunayan, ito ay malupit, ngunit ito ay dapat na malupit. Nang marahas na aura, nalabag sa pagkakasundo ng kalikasan hanggat maaari tayong makahanap ng sapat na mga kayamanan ng espiritu o mga kasanayan na mapayapa at matatag, marahil ay hindi mo ito lubos na sigurado, ngunit maaari akong makaisip ng isang paraan kasama si Jane. Bagamat alam niyang inaaliw niya ang kanyang sarili, paanong napakadaling makahanap ng mga kayamanan na makatiis sa espiritual na aura ng chaos, ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa sa mga iyon.
Yakap-yakap ang malambot na katawan ng babae sa kanyang mga bisig, tinapik niya ang mabangong balikat nito, ngumiti at sinabing, Jincel baby, hindi ka ba natatakot na hindi ka mapoprotektahan ng lalaki mo dahil hindi na niya magagamit ang kanyang cultivation base ngayon? Bakit ako? Kung hindi dahil sa iyo, namatay na sana ako sa ibang bansa dahil sa malamig na lason. Mahal, sapat na ang ginawa mo para sa akin, at may gusto akong gawin para sa iyo, malumanay na sabi ni Jincel. Talaga. Ang tono mo ay parang kung paano ka nagsalita pabalik sa States, sabi ni Justin na may kakaibang ngiti. Seryoso itong si Jincel, at nag-aalalang sinabi, seryoso ako, matagal ko nang itinigil ang mga bagay na iyon. Kahit naman luloko ako noon, hinding-hindi ako magsisinungaling sa taong mahal ko. Kung gayon, gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin ngayon, hindi ba? Ano ito? Seryosong tanong ni Jincel. Si Justin ay nagkunwaring kumapit sa kanyang mga tainga at bumulong ng ilang salita. Narinig niya ang bastos na hiling ng lalaki at biglang bumungad sa kanyang magandang mukha ang pulang kinang. She gave him a seductive eye roll, noong na tinutokso siya nito. Bakit mahal kong Jincel, hindi ka ba manggahas? Ngumiti ng masama si Justin. Si Jincel ay tahimik ngunit yumuko ng tahimik. Ang isang hubad na kamay ay tahimik na nakaunat sa pagitan ng mga binti ni Justin, at pagkatapos maramdaman ang nakaumbok na matataas na bahagya, marahan at dahan-dahan niyang hinaila pababa ang zip. Nang makita ito ni Justin, hindi niya napigil ang tumawa, Jincel, pinaglalaroan kita, hindi kita pinipilit na gawin ang gawaing ito para sa akin. Itinaas ni Jincel ang kanyang ulo at inis na sinabi, huli na para dyan kagatin ko ang masamang tao na ito. Iyon ay sinabi, ang babae ay yumuko ng kanyang ulo, hinaplos ang kanyang nakalaylay na buhok, at nagsimulang ipakita ang kanyang bata at hindi pagulang na mga kasanayan sa dila. Siyempre nagbibiro si Jincel, hindi siya papayag na saktan ang malaking lalaki na minahal at kinasusuklaman niya. Naramdaman ni Justin ang init, basa, mat at makinis sa ilalim, ngunit dahil masyadong malakas ang kanyang kapital, si Jincel ay isang tipikal na maselang kagandahan, hindi siya makakagawa ng maraming malalim na kasanayan, maaari lamang siyang umasa sa ilang pangunahing imitasyon sa pamamagitan ng mga eksenang iyon sa mga pelikula. Gayunpaman, medyo nasisiyahan pa rin si Justin, itinaas ang kanyang ulo at nagpalabas ng komportableng tunog. Marami siyang babaeng nakapaligid sa kanya, ngunit dahil sa edukasyon at katayuan ng kanyang pamilya, hindi niya magawang maging ganap na bukas sa mga sitwasyong ito. Bukod dito, pinahahalagahan niya ang mga pinagkakatiwalaang ito at hindi nang ahas na gumawa ng maraming magarbong gawain, sayang. Unti-unti, ang kanyang malaking kamay ay humawak sa likod ng ulo ni Jincel, hindi sinasadya na gustong sumulong sa init ng babae. 1377. Pagkatapos ng isang bagay na napagtanto ni Jincel, wala siyang ibang pagpipilian kundi buksan ang kanyang cherry lips, itinulak ang kanyang bibig sa maximum, halos hindi hinayaan ang kanyang mga ngipin na dumampi sa masamang bagay na iyon. Ang pakiramdam na ito na kontrolado ng pangangibabaw ng isang lalaki, si Jincel ay nakaramdam ng hiya at kasiyahan sa parehong oras. Ito ay marahil ang magic ng pag-ibig. Kung ito ay isang lalaki na hindi niya minahal ng husto, siguradong maiinis siya sa ganoong aksyon. Ngunit sa sandaling ito, mayroon talaga siyang kakaibang pakiramdam ng kaligayahan mula sa pambubuli ng isang lalaki. Namula ito. Ang pakiramdam ng katuparan, ang tamis ng paghawak sa bawat pulgada ng babae, ay ginawang mas komportable si Justin, habang si Jincel ay hindi maiwasang gumawa ng maliit na mahinang daing, banayad at maayos. Nang medyo hindi makasarili ang dalawa, kumatok ang pinto ng kwarto mula sa labas. Nagulat si Justin dahil relaxed siya at wala na ang divine sense niya, hindi niya napansin na may lumalapit. Mahal, si Jincel ay. Ang babaeng pumasok ay si Talia. Natapos na niya ang kanyang paliligo at lumapit upang kumpirmahin kung nandito pa si Jincel para mailock niya ang pinto. Gayunpaman, nang buksan ng babae ang pinto nang walang gaanong iniisip, isang eksena ang sumalubong sa kanya, ang kanyang mga pisngi ay namula at nakatayo doon nang hindi man lang natapos ang kanyang mga salita. Tumingin si Justin kay Talia na may kaunting kahihiyan, at sa ibaba, si Jincel, na tumatalon pa rin sa pagitan ng kanyang mga paa na may malaking bagay sa kanyang bibig, ay natutokso na mahimatay kaagad. Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras.
Ang puso ni Talia ay tumitibok, at hindi niya maalala kung ginawa niya ang ganoong bagay para kay Justin. Medyo matagal nang magkasama ang dalawa, at maraming beses na nilang ginawa ang mga bagay sa isa't isa. May mga pagkakataon na umabot sa lawak na nakalimutan na nila ang lahat. Marahil ay ginawa na nila ito dati, ngunit tiyak na hindi maraming beses. Sinubukan ni Talia na magpanggap na hindi tumitingin kay Jincel, ngunit hindi niya maiwasang tumingin ng ilang beses bago tumalikod para isara ang pinto. Munting Talia, saan sa tingin mo pupunta ka? Pagkaraang bumalik si Justin sa kanyang kamalayan, tiningnan niya ang mapang-akit na purple lace na semi-transparent na nightdress ng babae, at nakangiting sinabi, nagkataon lang ngayon, lagi mong gustong sabihin na binyo-bully kita diba? Dahil nandito si Jincel ngayon, magiging mas madali din ito para sa iyo. Napagtanto ni Natalia at Jincel na ang masamang tao na ito ay talagang humiling sa kanila na matulog sa kanya ng magkasama. Nagawa na ito ni Talia kay Roslyn noon, kaya hindi siya masyadong nag-atubiling laban dito. Ngunit ito ang unang pagkakataon na gawin ito kasama si Jincel at labis siyang kinabahan. Huwag mong subukang tumakas, tingnan mo kung gaano ka-Jose kumilos si Jincel. Kung maglakas loob kang tumakas, pupunta ako sa iyong silid at kakalagkarin ka, hindi binigyan ni Justin ang babae ng anumang pagpipilian. Naisip ni Talia, hindi ako natatakot sa iyo. She locked the door while blushing, anyways walang magnanakaw na papasok, so why not? Marahan siyang lumakad at lumapit sa kama, nakatingin kay Jincel ng pabiro, Jincel, ito ay hamon para sa iyo ha, tumutulo ang laway mo sa kama. Napahiya si Jincel kaya itinaas niya ang kanyang ulo upang panasan ang kanyang basang cherry na labi. Napabuntong hininga siya, kung gayon Sister Talia, bakit hindi mo ako turuan? Well, iyan ay isang magandang mungkahi. Sa tingin ko ay dapat kayong magsama, sabi ni Justin, hinayla si Talia sa kanyang tabi gamit ang isang kamay. Nakayakap sa malambot na baywang ng babae, ngumiti siya at sinabing, munting Talia, naghihintay pa rin si Jincel na makita kang magpakita. Tumingin si Talia sa Mar-Angel na malaking lalaki, namula ang mukha nito at inikat ang mga mata sa kanya, nag-e-enjoy ka ha. Iyon ay sinabi, yumuko siya tulad ni Jincel. Pareho silang hindi mahiyain at hindi nagtagal ay nagsimulang gamitin ang kanilang lakas ng magkasama. Nang magsimulang maglingkod kay Justin ang dalawang pink at malambot na dila, natural na naramdaman ng huli na malapit na siyang umakyat sa langit. Naging mas matapang si Jincel, upang mapantayan si Talia ay dahan-dahan din niyang hinimas ang dalawang pangunahing bahagi gamit ang kanyang mga kamay, at paminsan-minsan ay kinakagat niya ang kanyang mga ngipin. Napabuntong hininga si Justin, napaka-komportable. Napahiya tuloy siya, isa siyang hindi makalaban sa tukso. Paano niya isusuko ang ganoong buhay na napapaligiran ng mga babae at maging tapat sa isang ice lotus flower? Ang mga babae sa pangkalahatan ay makasarili tungkol sa mga damdamin, at ang mga lalaki ay makasarili rin tungkol sa pisikal na kasiyahan. Ang isa ay tila marangal at ang isa naman ay parang vulgar, ngunit sa katunayan sila ay pareho. Noong gabing iyon, pinaghirapan ni Justin ang dalawang babae, tinatamasa ang pakiramdam ng passion at intimacy. Hanggang sa huling kalahati ng gabi ay naligo siya na mainit sa kaniyakap ang dalawang dilag na mahimbing na natutulog. Kinaumagahan, dinala ni Justin si Jincel sa airport, at sinundo si Jane na dumating na nakasuot ng casual na damit. Si Jincel ay nagkaroon na ng magandang pagkakaibigan kay Jane noon, ngunit ngayong formal nang nakipagrelasyon si Jane kay Justin, mas lalo silang naging malapit. Nagkwentuhan at nagtawanan ang dalawa na may halong Mandarin at English. Binalak ni Justin na pabayaan si Jane na manirahan kasama si Jincel sa mga araw niya sa Stonegate. Ito ay hindi dahil sa ilang masasamang pag-iisip tulad ng pag-iisip na subukan ang East meets West, na uri ng aktibidad sa pagtulog, tutal hindi pa man lang naabot ni Jane ang innate stage, ayaw niyang masira ang pundasyon nito. Kaya lang madalas pumunta si Jincel sa Stonegate University, at nandoon din ang laboratory na gagamitin ni Jane kaya mas convenient para sa dalawang babae na magkasama. Pagkatapos makipag-ayos kay Jane, ang walang pagod na babaeng ito ay agad na nag-propose na magtungo sa campus kasama si Jincel. Nasanay pa rin siyang pumunta sa laboratorio para sa brainstorming at komunikasyon.
Si Yuna, na nag-ipon ng pera para sa kalahati ng kanyang buhay, sa wakas ay ginugol ito at bumili ng malaking pulang BMW 760 para sa kanyang anak na babae. Talagang sinisira niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng paggastos ng 2 milyon ng walang pag-aalinlangan at masayang hinatid ni Jincel si Jane sa campus. Iyon ay sinabi, agad na tumakbo si Justin sa kanyang orihinal na tahanan na medyo kinakabahan, gustong makita kung nakabalik na si Marian. Ngunit nabigo si Justin nang makitang si Yuna lang ang nasa bahay, at si Marian ay wala pa ring nakikita, walang nakakaalam kung gaano katagal bago siya makabalik. Medyo malungkot na umiling si Justin, alam ni Justin na may iba pa siyang dapat gawin, kaya hindi na niya ito inisip at nagmaneho papunta sa dalampasigan. Hindi siya naghahanap ng iba, ngunit ang ama ni Melinda, si Oliver Brown, ang kanyang gangster na biyenan. Dahil ang ancestral home ni Oliver ay nasa Stonegate, kalaunan ay naging Central City na lang siya, ngayong tumanda na siya, gusto na rin niyang bumalik sa kanyang lugar ng kapanganakan. Sa katunayan, binisita rin niya ang ilang kamag-anak at kaibigan malapit sa Stonegate noong Zanaican New Year. Kasabay ng katotohanan na si Susie Moon, ang kanyang babae sa Central City, ay patay na, ngayon ay nagkabalikan na sina Oliver at ina ni Melinda at partikular na sa kapayapaan. Pagdating niya sa Seaview Villa, si Oliver ay may hawak na dyaryo at nagbabasa ng balita doon, habang si Nanay Brown ay nagbabalat ng mga dalandan at nanonood ng mga telenovela sa TV. Nang makitang papasok si Justin, hindi na nagulat ang mag-asawa, dahil nagsalita na si Justin sa telepono. Si Mother Brown ay masayang gumagawa ng tubig na may asukal para kay Justin dahil ito ay itinuturing na isang kaugalian. Nagsalita si Justin ng ilang magagandang salita, uminom ng isang mangkok ng tubig na may asukal, at umupo sa sofa. Ha! Wala ka man lang dalang regalo pagdating sa bahay ng biyenan mo. Mayabang talaga ang manugang na ito, hindi ka takatakang galing ka sa napakalaking pamilya, medyo nalungkot si Oliver, pagkatapos ng lahat, ito ay itinuturing na paggalang sa kanya. Naku, wala tayong pagkukulang sa bahay natin. Maraming magugulong bagay na ipinapadala ng mga nasasakupan mo. Ano ang maibibigay sa atin ni Justin? Pinapalamig siya ni Nanay Brown. Bahagyang tumawa si Justin, tumingin sa paligid, at nagtanong, nasaan si Melinda? Wala ba siya rito? Salamat sa iyong pangunahing ginang, si President Brown. Ganyan siya kabisi at kinailangan niyang maglabas ng isang team para sa inspection sa Zanaican New Year. Walang pagpipilian si Melinda kundi ang makipagtulungan sa kumpanya at kailangang magtrabaho nitong 2 araw, sabi ni Oliver na may paghamak. Hindi mapakali na tumango si Justin, iniisip kung naiintindihan ba ni Melinda ang sitwasyon, at kung mahihiya ba siyang makita si Marian sa hinaharap. What are you dazing about? You call early in the morning and ask us to wait at home. We just going to see you daydreaming. Kumunat ang noo ni Oliver at nagtanong. Nagkibit balikat si Justin, syempre nandito ako para magbigay ng mga regalo para sa Spring Festival. Anong regalo? Tanong ni Oliver. Bahagyang ngumiti si Justin, at malinaw na binibigkas, Southern, Zeneca, Gang. Bahagyang nanginig ang pahayagan sa kamay ni Oliver. Kahit na ito ay napakabanayad, nahuli pa rin ito ng mga mata ni Justin. Ang lalaking nasa edad 50 ay nagtaas ng ulo, ang bahagyang kulubot na mukha ay mayroon pa ring kaakit-akit na kilos. Malalim ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Justin, na may bahid ng pagdududa sa kanyang pagiging komplikado. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Umiling si Justin at sinabing, hindi ko kailangang kaladkarin ang aking biyenan pabalik sa aking bayan para magbiro. Si Oliver ay umubo ng 2 beses, at ang kanyang mga mata ay sinenyasan si Nanay Brown na puno ng mga mukha na naguguluhan. Bagamat medyo nalungkot siya, hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga mata ng asawa. Alam niyang pinag-uusapan nila ang isang bagay na bawal niyang hawakan, at sinabi niya sa kanyang sarili na iwasan ito, kaya tumayo siya at naglakad patungo sa ikalawang palapag. Pagkaalis ng kanyang asawa, same time na sinabi ni Oliver, ikaw bata, sinasabi mo ba na ikaw ang young master ng Gibson family para mahawakan mo ang sinuman ayon sa gusto mo? Ang pamilya Meng ay hindi isang playhouse. 1378. Natatakot ka ba? Mahinahong tanong ni Justin. Kinusot-kusot ni Oliver ang kanyang mga mata, walang silbi ang taktika mo sa akin, naniniwala lang ako sa alam kong sigurado.
Kung mayroon kang ganap na pag-unawa sa pamilya Meng at Southern Zenikagang, dapat mong malaman na hindi sila kapantay natin. Ang My Green Dragon Society ay maaaring mapag-isa sa Central City dahil ang estado nito ay pansamantalang nangangailangan sa atin upang mapanatili ang kaayusan. Ang Red Thorn Society ng Stonegate ay naniniwala rin sa puwersang ito, at alam ko ang prinsipyong ito ng Jones. Probinsya at nasa loob din ng pulang linya na iginuhit ng bansa, sa halip na palawakin ng random ngunit ang Southern Zenikagang ay iba, sila ay tulad ng mga mini-emperor, hindi sila umaasa sa estado upang ihagis ang isang piraso ng karne para sa kanila upang mabuhay, ngunit sa bakal na kutsilyo sa kanilang mga kamay at hinarap ang bansa hanggang sa kasalukuyan, sa halip ay isang kakaibang tawag sa kanila interes. Inabot ni Justin at kinuha ang orange sa coffee table, binalatan ito, at inihatid sa kanyang bibig. Bienan, alam mo na noon pa man ay namumuhay na ako sa prinsipyo ng hindi nakakasakit ng damdamin ng mga tao maliban na lang kung una nilang sinaktan ako. Kung hindi pa nila ako na-provoke noong una pa lang, hindi ko na malalaman kung sino sila. Kaya lang sa pagkakataong ito ang kabilang partido ay tumawid sa linya at hindi ako isang taong takot kumilos. Nakakainis ang pakiramdam kapag ang iyong mga salita ay nakakainis. Bakit ang pamilya Meng ay may dalang karne ng baka sa iyo nang walang dahilan? Nagtaka si Oliver. Maikling sinabi ni Justin ang mga pasikot-sikot ng usapin, kung ang babae mo ang nabangga sa kotse ng walang dahilan, at ipinadala sa labor camp noong Zenaikan New Year, maaari mo ba itong pabayaan? Bahagyang bumantong hininga si Oliver, na parang hinamak si Justin na ginagawa ang lahat ng ito para sa ibang babae. At muli, hindi niya itinanggi na mahirap lunokon ang ganitong uri ng galit para sa mga nagtatrabaho sa madilim na bahagi. Hindi mo na kailangang labanan ang buong Southern Zenikagang ngayon, hindi ba? Hindi ba't isa lang itong tuso? Sinabi ni Oliver, kung ikaw ay mali, dapat mong harapin ang pangunahing paksa na kasangkot, kung gayon ikaw ay isang tunay na lalaki. Ngunit kung pangunahan mo ang iba pang sumunod sa iyo na magdusa dahil sa isang babae, kung gayon ikaw ay lumalaban sa mga prinsipyo at moral ng mundo. Hindi ito masyadong sineryoso ni Justin, wala siyang pakialam sa moralidad o prinsipyo, ngunit pinaalalahanan siya ni Oliver na kung susunugan niya ang Meng Family Ancestral Hall, hindi ito gaanong masasaktan kay Leona kaya siguro dapat na lang niyang itoon ang kanyang atensyon sa babaeng iyon. Bienan, hindi ako pumunta dito para humingi ng tulong sa iyo. Kaya ko naman ito mag-isa, pero iniisip ko na gusto rin ng Southern Zenikagang na mapanatili ang kanilang reputasyon. Kung tutuusin, si Leona ay manugang ng pamilya Meng. Normal lang na tulungan siya ng pamilyang Meng kung siya ay masangkot sa gulo, kung hindi, paano pa rin sila tatayo sa pamilyang ito. Kaya't dumating na ang oras ni Meng. Ay nawasak, ang Southern Zenikagang ay hindi magkakaroon ng pinuno, na makakaapekto sa katatagan ng 4 na probinsya para maayos ang gulo na ito, sana ay isang tao mula sa aking pamilya ang pumalit. Gaya ng sinasabi, ang mga benepisyo ay dapat palaging ibigay sa isa sa atin noong una, ang Red Thorn Society ay magkakaroon ng mas malalim na relasyon sa akin, ngunit ngayon ay hindi na si Roslyn ang namamahala nito, kaya ang Green Dragon Society ay magiging isang mas mahusay na alternatibo. Nakangiting sabi ni Justin, dahil ang cake na iginuhit niya ay sobrang nakakatokso. Hindi papayag ang Zenika na ipadala ni Justin ang kanyang mga tao sa bansa at kontrolin ang underground world na pinamamahalaan ng Southern Zenikagang. Sa makatuwid, ang bansa ay makokompromiso lamang kung ang mga lokal na puwersa sa ilalim ng lupa ang pumalit. Maaaring pag-isahin ng Green Dragon Society ang underground na mundo ng Central City dahil ang kanilang estilo sa pagtatrabaho ay naaayon pa rin sa gana ng mga pinuno ng bansa, kaya maaaring mas madali ang pagkuha sa Southern Zenikagang. Ngunit naramdaman pa rin ni Oliver na napakadali ni Justin, hoy bata, medyo mayabang ka. Sa tingin mo ba ay ipis lang ang Southern Zenikagang na maaari mong year-okon hanggang mamatay anumang oras? Napakaingat ng matandang ito, ikinaway ni Justin ang kanyang kamay at sinabing, tulad ng sinabi ko, ipinapaalam ko lang sa iyo para makapaghanda ka na at magpadala ng mga tao sa oras na iyon, hindi mo na kailangang makipag-away sa akin. Hindi napigilan ni Oliver na matawa, pumunta ka para sabihin sa akin ang tungkol sa pinanahulog mula sa langit. Napakalaki talaga ng pulang sabreng ito ha. Hindi pa ako nakakakain ng ganoon kalaking handaan sa buong buhay ko.
Siyempre, may mga kondisyon, narito ako ngayon higit sa lahat dahil umaasa akong makakuha ng ilang mga ipinagbabawal na bagay sa pamamagitan ng mga channel ng Green Dragon Society. Tumibok ang puso ni Oliver at sumimangot siya, ibig mong sabihin, mga armas. Hoy, hindi ako pwedeng kumuha ng lighter at sunugin ang tirahan ni Meng, hindi ba? Hinawakan ni Justin ang kanyang ulo, medyo nahihiya. Sa katunayan, maaari ring hilingin ni Justin sa Makida na mag-import ng ilan sa Zenica mula sa mga dayuhang channel, ngunit ang proseso ng inspection ng Zenica ay masyadong mahigpit, at ang pamamahala ay si Mark Ing, isa sa kanyang mga in-laws, hindi ito makabubuting gumawa siya ng gulo. Sa makatuwid, si Oliver, na may mga channel sa Zenica, ang pinakamahusay na pagpipilian. Huwag kang mag-alala, Bianan, dapat mong malaman na hindi ako tanga. Hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi ako nagtitiwala at hindi ako magdadala sa iyo ng mga panganib, sabi muli ni Justin. Sumimangot si Oliver, tumayo at nag-isip sandali, tila sumasakit ang ulo. Kinuha niya ang isang pakete ng pulang pande sa coffee table, kumuha ng isa at sinindihan ito para sa sarili. Hindi siya gaanong naninigarilyo sa bahay, ngunit dahil masyadong brain-intensive ang mga bagay na dinala sa kanya ni Justin, hindi niya maiwasang kumuha ng isa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas, ang kanilang relasyon ay tiyak na maimbestigahan kahit na ano. Kung kaya talagang tapusin ni Justin ang pamilya Meng, babangon ang Green Dragon Society, kung hindi, maaaring malaki ang backlash. Kailangan niyang isaalang-alang hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati na rin ang libu-libong kapatid na sumusunod sa kanya. Hindi bababasa, hindi man lang naisip ni Oliver na hawakan hanggang ng Southern Zenica. Hindi magandang ideya ang paghampas sa mga bato gamit ang mga maliliit na bato. Nang matapos ang kanyang sigarilyo, nagtanong si Oliver na kumikislap ang mga mata, nasabi mo na ba ito sa matandang lalaki sa iyong pamilya? Umiling si Justin at walang pag-aalinlangan na sinabi, hindi na kailangan iyon, walang makakalaban sa akin dito. Palagi akong naging diktador para sa ilang bagay. Natigilan si Oliver. Masyadong mayabang at mayabang ang batang ito. Noong sinaunang panahon, siya ay magiging isang bayani o isang malupit, wala nang iba pa. Gayunpaman, pinaburan pa rin niya ito. Ang pag-iisip tungkol sa kinabukasan na si Oliver ay tumawa ng pipi, at sinabing, maaari ko lang ibigay sa iyo ang mga sandata ngunit ang natitira ay para sa iyo na hawakan ang iyong sarili. Hindi ako magpapahiram ng kahit isang subordinate sa iyo. Kung magtagumpay ka, syempre magiging masaya ako, ngunit kung mabaygo ka, huwag mong sisihin sa pagiging hindi nakikiramay. Pagkatapos ng lahat, responsibilidad ko ang higit pa sa sarili ko. Si Justin ay naghihintay lamang sa kanyang mga salita. Anong biro? Kahit na walang armas, hindi naman masyadong problema para sa kanya. Paanong siya, isa sa mga Diyos, ay hindi kayang makipag-ugnayan sa isang gang sa Zenica, hindi ba't masyadong nakakaawa? So, anong klaseng armas ang gusto mo? Hindi kita matutulungan kung masyadong high-end, hindi natin maikukumpara sa mga 4i na bansa pa rin, ngunit maaari kong ipadala ito sa anumang probinsya na kailangan mo. Saglit na nag-isip si Justin, at isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos pag-usapan ang lahat, umuwi si Justin mula sa lugar ni Oliver. Pagpasok sa bahay ay naamoy na niya ang masarap na tanghalian. Inayos ni Talia ang kanyang trabaho hanggat maaari upang makontrol niya ang mga ito ng malayuan at nagmadaling umuwi pagkatapos ng 2 pulong. Ang pagluluto para sa kanyang pinakamamahal na lalaki ay isang mas makabuluhang bagay. Ang medyo ikinagulat at ikinatuwa ni Justin ay naroon din si Joyce na matagal na niyang hindi nakikita, nakaupo sa sofa kasama si Leia at naglalaro ng PS3. Ang kanyang light brown na jacket ay pinare sa isang pulang maikling palda at isang purple na silk scarf. Ang babae ay mukhang bata pa at kaakit-akit sa panahon ng malamig na panahon. Nang makita niya si Justin na papasok sa pinto, sumulyap lang siya sa kanya at tinawag siyang Mommy, nang malabo, at agad na tumalikod at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Leia. Mukhang gusot si Justin, nawala lang ba ang kanyang alindog sa isang laro? Gago si Auntie Joyce. Mananalo na naman si Leia. Ang mabilog na batang babae ay nagpout ng kanyang mga labi nang hindi nasisiyahan, at ang palaban na karakter na kinokontrol niya ay nagpabagsak na kay Joyce.
Parang masyadong mahina ang kanyang kalaban, buong pagmamalaking ibinato ni Leia ang remote control, hihintayin ko si Tita Jincel na maglaro ulit, si Tita Joyce ay sobrang tanga. Agrabyado na ibinaba ni Joyce ang hawakan, na parang natatalo sa isang kindergarten na babae ay napakahiyang, dahil bihira akong maglaro. Hindi ito natutunan ni Leia hanggang kahapon, ang mabilog na batang babae ay nagpaputok muli sa babae. Hindi nakaimik si Joyce, malungkot na tumakbo kay Justin, hinawakan ang kanyang baywang at mahinang sinabi, "Mahal, kahit si Leia ay ayaw na sa akin ngayon, nalulungkot ako." Alam ni Justin na nagbibiro ang babae at aasa rin sana siya, ngunit nakita niya ang chubby na batang babae na biglang tumalon mula sa sofa papunta sa kanya. Mabilis niyang inalis si Joyce at pinuntahan ang kanyang anak na babae. Bagamat alam niyang ayos lang kung mahulog siya, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. "Aking munting ninuno, ilang beses sinabi sa iyo ni Daddy na kung kaya mong maglakad, huwag kang tumalon. Sa tingin mo ba mahuhuli ka ng lahat?" nanlulumong sabi ni Justin. Niyakap ni Leia ang leeg ni Justin, at mahinang sinabi, "Kailangan munang yakapin ni Daddy si Leia bago niyakap ang iba. Nagseselos ba ang anak ko?" Natawa si Justin at matagumpay na itinaas ang kanyang kilay kay Joyce, "Mahal kong Joyce, sa palagay ko ay hindi ka makakasundo ng mga bata. Tingnan mo kung gaano ako kagusto ni Leia." Kinagat ni Joyce ang kanyang mga ngipin at naisip sa loob, paano ko maihahambing sa iyo, ang kanyang biolohikal na ama. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Leia, "Little Leia, dadalhin ka ni Tita Joyce sa playground sa loob ng 2 araw, okay?" Agad na kumala si Leia kay Justin, tumakbo papunta kay Joyce at niyakap ang kanyang mga payat na binti, pinunasan ang kanyang mabilog na pisngi sa mga ito, ang ganda talaga ni Tita Joyce. 1379. Bagamat alam ni Justin na ang kanyang sariling anak na babae ay hindi masyadong tapat dahil marami siyang ginawang pagtataksil para sa pagkain noon, kinukonsinti rin ni Marian ang lahat ng ito. Gayunpaman, medyo nasaktan pa rin si Justin bilang isang ama, at nadama na napakalaking responsibilidad nito sa pagpapaaral ng isang bata. Paano ba naman kasi hindi niya maiwasang tawagin lagi siyang matabang babae tapos galit siya? Nang makita si Joyce na nakangiti ng maamo, kinailangan ni Justin na hikayatin ang kanyang sarili, dahil alam ng kanyang anak na mapagkakatiwalaan ang mga tao sa kanyang paligid, kaya tinalikuran niya siya para sa maliit na toksong ito. Ang katangi-tanging batang si Leia ay napakalinaw tungkol sa kung paano makakuha ng masasayang bagay at masasarap na pagkain. Nang magsisimula na ang pagkain, sinimulan niyang guluhin si Talia, sinabing masarap talaga ang luto niya, kasama ang iba pang matatamis na salita, na nagpapatawa sa babae hanggang sa gusto niya itong halikan. Si Justin ay hindi nang ahas na makinig pa, sa takot na hindi niya maiwasang sampelan ang puwitan ng munting traidor na ito. Matapos makipag-chat kay Joyce, napagtanto niya na ang babae ay abala sa mga pagtitipon kasama ang ilan sa mga pangunahing kamag-anak sa pamilya noon at wala ng oras. Ngayon, pagkatapos na itulak ang ilan sa mga hindi gaanong mahalagang pagtitipon, sa wakas ay maaari na siyang makita niya. Bagamat sa tulong ng paglilinang, hindi masisira ang katawan ni Joyce dahil sa pagod, isang batang babae sa edad na 20s ang namamahala sa negosyo ng buong pamilya. Maganda sana kung dumating si Sister Talia para tulungan ako. Hindi ako pinanganak para pag-usapan ng tungkol sa negosyo at nakakaaliw na mga nasa labas, lagi akong kinakabahan pagdating sa pakikipagpulong sa mga opisyal. Kung darating si Sister Talia, ibabahagi ko ang iyong 3% equity sa Anclan Group, sigaw ni Joyce sa hapagkainan. Binigyan ni Talia si Leia ng isang malaking roasted goose leg, ngumiti siya at sinabing, 3%. Sa kasalukuyan mong share price, binibigyan mo ako ng daan-daang milyon. Hindi ka naman outsider. Hindi ito makakaapekto sa posisyon ng board of directors ko, kaya magtiwala ka. Matamis na ngumiti si Joyce at sinabing, Sister Talia, sa totoo lang, napakalakas ni Sister Marian, kahit wala kayo ni Sister Melinda, kaya niyang gawin ang lahat. Bakit hindi mo na lang ako tulungan? Masyadong maraming tao ang gustong hukayin ako. Bagamat kaunti lang ang bahagi ko sa yellow, gusto kong tuparin ang ipinangako ko sa matandang pangulo noon. Hanggat hindi ako naaayawan ni Marian, mananatili ako rito magpakailanman, magalang na pagtanggi ni Talia. Ngunit ngayon si Sister Marian at Honey ay malapit ng magdiborsyo, hindi ka ba nahihiya sa harap niya ng ganito, bulong ni Joyce, at sumulyap kay Justin.
Walang magawang tiningnan ni Justin ang babae, kailangan mong sabihin iyan. Hindi pa tayo opisyal na nagdiborsyo at iniisip mong kunin ang kanyang posisyon ha. Agad namang umiling si Joyce at nakangiting sinabi, paano ako? Hindi naman mataas ang pagkakataon ko. At saka, sa tingin ko ay galit lang si Sister Marian sa ngayon at magiging maayos din ito pagkatapos ng ilang sandali. Sa totoo lang, walang nagsabi sa iyo na hawakan mo si Lucille. Bagamat isa na siyang international star at maaaring nakakaramdam ka ng tagumpay pagkatapos na masakop siya bilang isang lalaki. Naramdaman ni Justin na parang mali ang mga salitang ito, para bang nilabag niya si Lucille. Ngunit sa pagbanggit ni Joyce, nagtanong siya ng may pag-aalala, nga pala, kamusta ang pelikula ni Lucille? Bumalik ako nang hindi dumalo sa premiere. Ngumiti si Talia at sinabing, ang galing. Malaki ang natamo ng Yellow Entertainment sa pagkakataong ito. Dahil umaasa sa pagbabalik ni Lucille sa Spring Festival Gala, direktang inokupan nila ang nangungunang pwesto sa listahan ng paghahanap sa loob ng 3 araw na sunod-sunod at dahil sa aming Public Relations Channel, iniulat ng media ang lahat ng positibong balita. Sa presensya ng Lucille sa premiere ng pelikula, ang teatro ay mas maraming tao ang bumibisita sa bagong taon ng mga Zen icon. At mga kamag-anak, lumabas sila para panoorin ang mga pelikula, kaya medyo maganda ang box office ayon sa kasalukuyang uso, hindi isang hamon na masira ang 300 milyon sa loob ng isang linggo. Isa itong Hollywood-style commercial blockbuster. Kaya, masikat si Lucille kaysa dati, mapait na ngumiti si Justin, iniisip na mas mahirap makita ang babae sa susunod. Pagkatapos ng lahat, siya ang sentro, at ang impluwensya ay hindi magiging napakahusay. Honey, bakit hindi mo tawagan si Lucille? Tanong ni Joyce. Umiling si Justin, kalimutan mo na ito, napakabait niya. At saka, magiging abala siya sa oras na ito, hindi na siya kailangang istorbohin. Siya rin mismo ang nahirapan, bakit pa siya maghahanap ng iba? Pagkatapos ng tanghalian, nakipaglaro si Justin kay Leia saglit, at ang chubby na batang babae ay inaantok muli. Niyakap siya ni Mina at umakyat para magpahinga. Parehong kinailangan ni Natalia at Joyce na harapin ang mga gawain ng kumpanya, kaya tumakbo si Justin palabas ng bahay at pumunta sa laboratorio ni Jincel sa Stonegate University. Dahil sa mga namumukod tanging talento ni Jincel sa computer science, ang Stonegate University ay espesyal na nagtalaga ng isang independenteng laboratorio sa kanya upang isagawa ang kanyang karaniwang pananaliksik. Sa madaling salita, siya ay ginantimpalaan para sa kanyang mga talento. Ang buong laboratorio ay napuno ng lahat ng uri ng mga computer na siya mismo ang nag-assemble. Ang lahat ng uri ng magulo na mga cable ay napakasiksik na tanging ang babae lamang ang nakakakita nito ng malinaw. Mahirap isipin ang isang batang babae na lumaki sa larangan ng ilusyon na magkaroon ng napakalakas na kakayahan sa pag-aaral pagkatapos niyang ma-expose sa isang computer. Masasabi lang na talented siya. Nang pumasok si Justin sa laboratorio, si Jincel ay nakaupo sa isang malaking leather chair, nakaharap sa 3 display screen, na gumagawa ng ilang hindi maintindihan na mga operasyon ng system. Nahanap mo na ba? Naglakad si Justin sa likod ng babae at nakangiting nagtanong. Alam ni Jincel na pumasok ang lalaki, at itinuro ang pulang tuldok sa isang patag na mapa sa kaliwang screen. Doon, sa isang high-end na residential area sa Starling City, malamang na nakikipagkita sa mga kamag-anak ng pamilya Ming nitong ilang araw at hindi na umaalis sa lugar. Hiniling ni Justin sa babae na tumulong sa paghahanap ng tiyak na lokasyon ng Leona. Gamit ang teknolohiya ng pag-hack ni Jincel upang makapasok sa isang satellite ng komunikasyon, hindi ito mahirap hanapin ayon sa signal ng mobile phone ni Leona. Ginantimpalaan ni Justin ang babae ng isang halik sa kanyang mabangong buhok, good job, Jincel. Please do me another favor, send a text message to the lady with a unknown signal, and say. Dalhin mo ang iyong malapagong na anak at bigyan si Jinky ng isang kautaw o kung hindi ay masisira ang apoy ngayong gabi. Kung talagang nakipagkompromiso siya, hindi mo ba tutulungan si Jinky na ilabas ang kanyang galit? Tanong ni Jincel. Ngumisi si Justin at sinabing, huwag kang mag-alala, kung gusto niyang yumuko at aminin ang kanyang pagkakamali, kanina pa siya nakapunta rito. Hindi man lang siya humingi ng tawad na nangangahulugang hindi niya ako sineseryoso. Anyways, magpapaputok ako ngayong gabi.
Ang songgit mo talaga, nagpakita ng masamang ngiti si Jincel at tinulungan si Justin na ipadala ang mensahe. Sa high-end residential area sa timog ng Starling City, sa isang two-story villa na may magandang feng shui. Si Leona na nakasuot ng silver cinnamon nightgown na may hawak na isang baso ng red wine sa kanyang kamay, nakaupo sa tabi ng French window ng second floor bedroom, nakatingin sa madilim na kalangitan sa labas ng may pagkabagot. Ibinaling ang kanyang ulo, ang kanyang asawang si Quinten, ay same time na nakasandal sa malaking kama, nanunood ng balita sa tanghali sa TV na may napaka-focus na ekspresyon. May bakas ng pagkasuklam sa mga mata ni Leona, at ito ay panandalian, mahal, mas kaakit-akit ba ang mga mapanlinlang na balitang ito kaysa sa isang bata at magandang babae na tulad ko? Hindi sumagot si Quinten, na parang hindi narinig. Ha! Sobrang sweet talk mo sa akin noong gusto mo akong pakasalan noon, mind-struck din ako at nangakong magiging stepwife mo. Ngayong wala ka ng pakialam sa akin, hindi ka ba natatakot na hiwalayan kita? Mahal at pinapasaya ako ng tatay ko, sarkastikong tawa ni Leona. Kumunat ang noo ni Quinten. Naantig siya nang marinig ang ama niya. Hindi niya kayang mawala ang suporta ng kanyang biyenan sa ngayon. Agad na nagpakita ng magiliw ng ngiti, nakaupo sa gilid ng kama, hinawakan ni Quinten ang kanyang balingkinitang binti gamit ang dalawang kamay at inilagay ito sa kanyang hita, binigyan si Leona ng masahe sa paa. Malinaw na ipinakita ni Leona ang isang matamis na ngiti nang makuha niya ang direktor ng Environmental Protection Bureau na magpamasahe sa kanyang paa. Hoy ikaw, bihira akong magkaroon ng oras upang manood ng TV at magpahinga at kailangan mong kumilos bilang isang sanggol ngayon. Napakaraming taon na ang nakalipas mula noong kasal natin, mabilis na binago ni Quinten ang kanyang kawalang kasiyahan sa isang damdamin. Ibinaba ni Leona ang kanyang wine glass, nagpaplanong ipagsilbihan pa siya ng lalaki, ngunit isang text message ang biglang lumabas mula sa mobile phone sa mesa. Pagkatapos mag-alinlangan, kinuha ni Leona ang telepono at nag-click dito para tingnan. Nang makita niya ang laman ng text message, saglit na nanliit ang kanyang mga mag-aaral, sumilay sa kanyang mga mata ang kalungkutan, na nagbigay sa kanya ng panginginig. Napansin ni Quinten ang kakaiba at pinaikit ang kanyang mga mata at nagtanong, ano ang problema, asawa ko? 1380. Natural na naklik ni Leona ang delete button, at sinabing casual, isa na naman itong nakakaheres na text message, kalimutan mo na. Malinaw na hindi madaling nalinlang si Quinten. Habang pinipindot ang mga acupuncture points sa talampakan ng isang babae, tinanong niya, may itinatago ka ba sa akin? Kung ito ay isang malaking kaganapan, maaari mo itong pag-usapan sa akin. Naiinip na sinabi ni Leona, kung ikaw ay masyadong walang ginagawa, maaari mong alagaan ang iyong dalawang anak na lalaki. Ha! Kumunat ang noo ni Quinten, anong problema kina Erlong at Roybin? Wala sila sa tamang landas. Hindi mo alam. Kagabi, nalasing si Roybin dahil kay Erlong sa piging at pagkatapos ay dinala pabalik sa kanyang tirahan, anong biro? Lalo na ang iyong kuya, si Marcus at ang kanyang ama ay masayang tumatawa. Ngayong gabi ay ang piging ng 4 na bulwagan, at si Erlong ay walang autoridad ngayon, ngunit ang Erlong ay walang autoridad na ngayon ang Blackwooden Hall lasika na naman. 2 araw na itong ganito. Ang mukha ni Quinten ay hindi nasisiyahan at sinabi, maaari mo silang paghigpitin bilang kanilang ina. Anong biro? Ngumisi si Leona, hindi ako ang kanilang biolohikal na ina. At saka, hindi ka naman makikinig sa iyo ng panganay mo, di ba? How dare he? Nanlaki ang mga mata ni Quinten, namumula ang mukha niya sa galit, hayaan mo si Roybin na maupo sa akin mamayang gabi. Sabihin mo kay Erlong na kumilos at huwag masyadong mayabang dahil isa na siya sa mga hallmasters. Lihim na ngumiti si Leona, ang taong ito ay mataas ang tunog at nagpapakilala sa sarili. Sino ang makakaalam na ang kahangahangang pangalawang master ng pamilya Meng, ang prestihiyosong Direktor Meng ay hindi lang mahina sa kama kundi isang malambot na kanyan mula sa kama. Naawa lang siya sa maliit na puting mukha na si Erwin na lasing, kung hindi ay hindi na siya mag-abala. Sabi nga, hindi na nagtanong pa si Quinten tungkol sa text message. Tila iniisip niya ang mahirap na anak at ang kanyang kuya na kakaiba rin ang kinikilos. Pagkalabas ng Stonegate University, nagmaneho si Justin patungong Starling City. Kahit na ang distansya ay higit sa 100 kilometro, ang trapiko sa highway ay hindi gaanong mabigat sa panahon ng bagong taon.
Dumidilim pa lang ang langit nang marating niya ang lugar. Pagdating sa isang truck repair shop sa labas ng sinabi ni Oliver, walang ibang mga tindahan sa paligid, at ito ay medyo mapanglo. Isang kalbong matandang trabahador na nakaupo sa repair shop ang tila ang naiwan. Nang makita niya si Justin, ngumisi siya at inalok siya ng pulang sigarilyo sa bundok. Young Master Gibson, tama ba? Ipinakita sa akin ni boss ang iyong larawan, maaari mo akong tawaging Old George. Walang gaanong pagmamalaki si Justin at tinapik si Old George sa balikat. Natawa siya at sinabing, salamat sa paghihintay mo sa akin dito noong bagong taon, Old George. Naapektuhan ko ba ang pagbisita mo sa mga kamag-anak? Isang bakas ng kahanga-hanga ang makikita sa mga mata ni Old George. Siya ay isang veterano sa Green Dragon Society, kahit na wala siyang anumang partikular na gawain, siya ay isang napakahalagang figure na pinagkakatiwalaan ni Oliver sa iba't ibang lugar. Maaaring siya ay mababa ang profile ngunit siya ay higit pa sa isang walang tao. Noong una, akala niya ay walang pakialam sa kanya ang binata at energetic na lalaking ito, pero napakakumbabo niya at hindi siya minamaliit. Malakas ang sentido ng presidente, sabi ni Old George sa sarili. Pero ang hindi niya alam ay hinipuan muna ng bastos na ito ang anak ng presidente, kung hindi ay hindi na siya mag-abala na bigyang pansin ang kanilang presidente. Ayos lang, kahit taon-taon wala kaming natatanggap na maraming gawain. Inayos kami ng presidente sa iba't ibang lugar at tinulungan kami sa pag-aalaga ng aming mga anak. Sana ay mas matulungan pa namin ang presidente, sinsero rin ni Old George habang naglalakad. Hindi inaasahan ni Justin na napakahusay ni Oliver sa pagbili ng mga puso ng mga tao. Ang pag-aalaga sa mga ganitong uri ng matatandang pamilya sa lahat ng dako, lalo pa ang pagpapanatili sa kanila bilang kanyang mga ahente ng katalinuhan, magkakaroon din siya ng suporta sa mga panahong desperado. Kuya George, nasa iyo ang bagay na kailangan ko, di ba? Tanong ni Justin, sinasadyang ilagay ang sigarilyo, hawak ang lalagyan ng sigarilyo sa kanyang bibig. Dinala siya ni Old George sa isang malaking container truck at nakangiting sinabi, Young Master, ito ang bagay na gusto mo. Naihatid na ito kalahating oras lang ang nakalipas. Kinailangan naming iwasan ang ilang inspection at lumihis sa kalsada ng bundok kaya medyo huli na, ngunit sa kabutihang palad ay nakuha namin ito. Tumalon si Justin sa kotse at binuksan ang lalagyan sa likod ng pinto saka tumingin sa loob. Ang mga ito ay mabuti. Talagang kawili-wili si Oliver, talagang pinunan niya ang buong bagay na ito. Pagkatapos isara ang lalagyan, ngumiti si Justin at nakipagkamay kay Old George, oo, salamat kuya. Oo nga pala, malamang na mawawala ang truck na ito pagkatapos nito, okay lang ba? Siyempre Young Master, inutusan ng presidente na sa iyo na lang ito, nag-alinlangan si Old George bago sinabi, pero dapat kang mag-ingat, sa halagang ito, maging ang truck na ito ay magiging alikabok. Huwag mag-alala, ang mga bagay na ito ay epektibo para sa kanila, hindi sa akin, alam na alam ni Justin ang kanyang pisikal na fitness. Ang kanyang katawan ay labis na pinahirapan. Palibhasa'y nagalit sa puntong ito, tinatayang kahit na sumabog ang isang atomic bomb sa kanya, magkakaroon siya ng ilang mga gasgas, dahil hindi niya magagamit ang kanyang cultivation base. Kung kaya niya, walang makakasakit sa kanya. Hindi ito masyadong alam ni Old George. Malamang alam niya kung sino ang laban ni Justin, ngunit sinabihan siya ng Pangulo na huwag masyadong magtanong. Hindi niya ito sinubukang kumbansihin ngunit nasa isang estado ng pagkalito. Paano ang isang batang lalaki ay nag-iisang tapusin ang isang malaking karakter? Nang sumakay si Justin sa malaking truck at kumaway, walang magawa si Old George, at sinabi sa sarili, ito na talaga ang edad ng mga kabataan. Makalipas ang 10 minuto, sa kalagitnaan ng kalsada, kumikinang ng maliwanag ang mga ilaw sa unahan ng Starling City. Si Justin, na nagmamaneho papunta sa Villa area kung saan matatagpuan ang Leona sa Starling City, ay nakatanggap ng tawag mula kay Ginsel. Hawak ni Justin sa kanyang bibig ang mababang tabako na binili niya sa kalsada. Ang $2 na pakete ng mga sigarilyo ay nasunog ng sobrang maanghang, ngunit naramdaman niya na ito ay mas mahusay kaysa sa pulang pande na inilagay ni Oliver doon. Ginsel, anong problema? Honey, don't drive to the Villa area. Nakita kong lumipat na ang coordinate ni Leona, parang pupunta sila sa kanilang Ming family ancestral hall.
Sabi ni Jincel. Nagulat si Justin, at inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Anong nangyari? Well, chinek ko ang mga text message ng ilang tao sa Meng Family Gang, at sinabing may internal banquet ng 4 hall sa Meng Ancestral Hall ngayong gabi. Gaganapin ito sa courtyard sa labas ng Family Ancestral Hall. Malamang napupunta rin sila doon, tutal, ito ay may kaugnayan sa pamilya. Isang bakas ng kasamaan ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Justin, iyan ay perpekto, ito ay Nagel iligtas sa akin ng oras mula sa pagtakbo sa 2 lugar, kahit ang Diyos ay tinutulungan ako ngayon. Mahal, ang compound ng pamilya Meng ay sumasakop sa isang malaking lugar, natatakot ako na mahirap sirain ang buong lugar. At saka, marami silang tao, natatakot akong maapula ang apoy bago pa man ito masunog, medyo nasasabik din si Jincel. Napakamot ng ulo si Justin, pakiramdam na hindi malaki ang problema, tingnan natin kung paano ito mangyayari, at i-report sa akin kapag may sitwasyon. Pagkababa ng telepono, pinalitan niya ang harapan ng kotse at nagmaneho patungo sa Ancestral Hall ng Meng family sa ibang direksyon. Hindi nang ahas si Justin na magmaneho sa highway dahil may mga toll booth, at maaaring may mga traffic police inspection. Bagamat maaari siyang sumugod dito, walang kabuluhan ang magdulot ng eksena. Sana ay sorpresahin niya ang pamilya Meng. Bilang karagdagan sa lumang Ancestral Hall bilang core, ang Ancestral Hall sa lumang lungsod ay napapaligiran ng daan-daang mga primitive na bahay, karamihan sa mga ito ay itinayo sa panahon ng Republika ng Zenica at sumasailalim sa patuloy na pagpapanatili ngunit maayos pa rin na napreserba. Ngunit dahil lumang bahay iyon ng pamilya Meng, sa pangkalahatan ay hindi sila makontrol ng gobyerno at lagi itong binabantayan ng Southern Zenica Gang. Bagaman ito ay ang lumang lugar ng lungsod, ang malaking bilang ng mga modernong parking lot at tuwid na mga kalsada sa paligid ay ang pagpapakita ng malaking mapagkukunan ng pananalapi ng pamilya Meng, ngunit ang lahat ng ito ay hindi bukas sa labas ng mundo, kung hindi, ito ay magiging isang tourist hotspot. Ngayong gabi, sa paligid ng compound ni Meng, kumikislap ang mga maliliwanag at makukulay na ilaw na nagpapakita ng isang maligaya at masiglang kapaligiran. Marami sa angkan at collateral ng pamilya Meng, gayon din ang pangunahing namamahala sa pasukan ng 4 halls ng Southern Zenica Gang, kasama ang isang grupo ng mga confidant generals, ay dumating din para dumalo sa taunang pagtitipon ng bagong taon. Halos alas 8 na ng gabi, at hindi bababa sa 100 tao ang nakaupo sa pangunahing bahay ng pamilya Meng, at ang mga nakapalibot na side hall ay may kabuuang 4 hanggang 500 miyembro ng gang, na napakasigla. Siyempre, may mga tao rin na kailangang mag-duty sa labas ng compound sa ganoong lamig ng panahon. Ang 7 o 8 lalaki na nagpapatrolya sa pasukan ng pangunahing kalye ay bata at malakas, nakasuot ng fur collar coat, na may kaunting kawalan ng kakayahan at hinanakit sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, nobody lang sila. Sa sandaling ito, 2 ilaw ng sasakyan ang kumikislap mula sa malayo. Ang mga matataas na sinag ay nakasisilaw, at ito ay parang isang malaking truck. Nagtinginan ang mga lalaki ng ilang beses, at lahat sila ay naguguluhan. Maliban sa umaga at hating gabi, magkakaroon ng malalaking truck na magpapakarga at magbibiyahe ng ilang bagay, dapat walang tao sa oras na ito. Hindi nagtagal, naglakad ang 2 lalaki sa gitna ng kalsada at iniunat ang kanilang mga kamay bilang senyales na dapat huminto ang truck, para lamang itong maling daan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan nila na ang sitwasyon ay hindi tulad ng inaakala nila. Ang malaking truck na ito ay hindi nagpreno, patuloy pa rin sa pagbilis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.